Okay, start na tayo. Good evening sa lahat. Kumusta? Parang last week ang dami nating walang pasok ha. So ngayon, try natin po na tapusin yung chapter 8. Please prepare your paper and pen. Good evening pala sa lahat. Sino ba nandito? Ma'am Jacqueline, Sir Gerald, Sir JJ, and Ma'am May. Good evening. Si Ma'am Jacqueline from batch 1 ka po, no, Ma'am Jacqueline? Kaya andito si Ma'am. So ang um, mga batch 2 talaga sana. Sino ba si Sir Gerald? Sir JJ? Sino pa nga ulit yun? Tingnan ko nga yung group chat natin. Okay, si Ma'am May. Si Sir Warren, tsaka si Ma'am Don, wala pa. Si Ryan din. Sige po, start tayo. Okay, annyeonghaseyo, Hanfield students. Welcome po sa class natin ngayon. And start tayo 9:24 ng gabi. So, chapter 8 tayo ngayon, EPS Book 1, Chapter 8. So, ang title po dito is 12시 30 분에 점심을 먹어요. Or I have lunch at 12:30 p.m. So malalaman din natin dito guys kung paano natin basahin yung 12 at saka yung 30. So dalawa po yung activity gagawin natin ngayon. So makinig, focus po sa screen at saka yung prepare your paper and pen. So bago ang lahat, dito muna tayo sa dialogue. Sino pong gustong magbasa? Si Suru at saka si Tuan. Sinong gusto? Si Sir JJ. Pwede ba Sir JJ? Baka nakalimutan nyo na magbasa guys. Basahin yung Korean. Nasa biyahe ka po Sir JJ? Ma'am May? Si Ma'am May at saka si Ma'am So, Jacqueline na lang. nakamute pala ako. Salita ako ng salita. Nakamute ka. Sino nagsasalita? Sir JJ? Nakamute po kayo lahat. So kung magsasalita kayo, pwede kayo mag-unmute guys. Sige, Sir JJ, ikaw si Tuan. Si Ma'am May, si Ma'am Suru. Suro. Yes po. Ay, Sir JJ, okay. okay lang ba? Mag-unmute ka na po. Naka-unmute ka pa rin, Sir JJ, ah. Ay, nag-off. Nag-out si Sir JJ. Ma'am Jacqueline, ikaw po. Pwede po, Ma'am Jacqueline? Basa tayo ng dialogue. Kailangan po magbasa kayo ngayon. Sir JJ, wala ka pong mic. Walang Ayun. mic. Hello, ma'am. Nalaglag ako, ma'am. Ano po? Nalaglag po ako. Wala akong signal. Nawala ng signal kanina. Nalaglag ka? Di ma'am, nawala ako dito, di ba? Akala ko. Akala ko talaga nalaglag. Okay. Sige po. Nawala, sorry. Si Sir JJ, si Tuan, tsaka si Ma'am May, si Suru. Suro. Okay. Suro. 시작하세요. 두원세 지금 뭐예요? Okay, Ma'am May, ano nga ulit to? Ay, sana. Ito po. Sana. Si ma'am. Si. Si.
Okay, hindi po she. She. she, Okay, she. paulit nga, ma'am. 두원 씨 지금 뭐해요? Okay. 두원, Televidyo. Ah, ako na, ma'am. ikaw, Ah, tuwan. Televidyo nun, buhayo. Ikaw pa rin po, sir. Ah, solo shino mu heyo. 주는 지금 요리해요? Okay. Ano nga ulit, ma'am? Ito, ma'am. Ma'am May, paulit nga po to kung paano siya basahin. 요리해요? Okay. Okay, kamsahamnida, Ma'am May at saka ni Sir JJ. Wait lang po ah. Okay. So, alamin natin po yung dialogue. Good evening po, Sir John Thomas. Sam, good evening. Tapos na class ni Sam ngayon na. Ako naman. Okay, so alamin natin yung dialogue ng chapter 8, dialogue 1, part 1. So si Suro at saka si Tuan ay nag-uusap dito. So sabi niya, Tuan si. Lang po ha, mute po muna yung. Paki-mute po, Sir JJ. Okay, so sabi niya, Tuan si. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? So, ang mo is what? Di ba po? So, tuwan si tuwan. 지금 is now. Tapos mo is what? Ang heyo dyan po is doing. Comes from the dictionary form na verb na hada, means to do. Sir JJ, pakimute po, sir. Yes, ma'am. Ay, hindi pa ako nakamute, ma'am. Sorry. Opo. Okay, so sabi ni Suro, anong ginagawa mo, Tuwan? Sabi ni Tuwan, televisional wayo. So, television, ano yung television? Ay, television, TV, television. Wayo comes from the dictionary form ng verb na to see, which means, I mean sa Korean verb po na vocabs, huda, huda. So sabi niya, nanonood daw siya ng TV. And ano bang ginagawa mo din? Suro, suro sinan. Mo, heyo? Ano ginagawa mo din? Sabi ni Suro, Jonen. Kasi Jonen, Jo is ako. Nilagyan siya ng nen, which is subject particle. So, subject particle, siya ang pinag-uusapan. Siya yung subject sa sentence. Kaya, lagyan mo ng nen. So, 저는 지금, 지금 is now, 요리해요. 요리하다 is a vocab, means to cook. Tapos na-conjugate na siya into polite form. 요리해요. Okay, so yan po mga yan yung pagkakaintindi natin sa Dialogue 1. Ngayon, kung titingnan natin, may mga highlighted words dito na she at saka si Earl. Okay? So, ang she dito, hindi po ito she, hindi po ito si. SH, di ba po? Sa consonant rules, kapag po si she at a tinugtungan ng vowel na e, magiging SH po yung pagkabasa natin. So, hindi siya si, hindi siya se, hindi rin siya she. Magiging she. She. Okay, tigas po yan. She. Ano ba ibig sabihin ng she? Ang ibig sabihin ng she po ay Mr., Mrs., Miss, or Miss. Okay? So, pwede mo yung gamitin any gender. She.
Kahit sa inyo po, Jacqueline she, Gerald she, JJ she, May she, pwede po yan siya, she. So, pwede mo lagyan. Like, halimbawa, sinasabi din, Mr. Ma'am May, di ba po? Ma'am Jacqueline, she. Mauna yung name mo, plus yung she. Hindi po ito gender bias. Kung sa atin, di ba, pag lalaki is Mr., pag babae is Mrs., pag yung dalagang babae, Miss, di ba po? So, sa kanila po is general, she. So, this is used after a name or surname when calling or referring to a person. So, pwede mo sa name mo ilagay, tas she, name, tapos she. Pwede din sa surname, Ekli, Ishi, ganun. So, pwede po yan. Halimbawa, Yoginen, Tuwan Siyeyo. So, this is Miss Tuwan. Okay po. Wait lang po ha. Okay, next po na highlighted po na word is ang Earl at saka Rel. Alam naman po natin pag si Earl at saka Rel ang ginamit natin is si object particle. So short recap lang po last week na inaral natin yung mga particles. Si Earl at saka si Rel ay attach natin sa noun and it is the object particle in the sentence. So, kung sino yung object sa sentence, lalagyan po natin siya ng particle na ul at saka rel. It is placed before the transitive verbs to represent an object in a sentence. So, kapag ang noun po, may noun, na itong noun ay may gagawin sa sentence. Halimbawa po, chomshim. Chomshim is food. Chomshim, mogoyo. So, si chomshim ay may gagawin tayo sa food. Ano bang gagawin natin? Kakainin. So, lagyan natin si chomshim ng object particle. So, ano nga ulit yon? Si ul ang ilalagay natin if the noun ends with consonant. Si rel ang ilalagay natin sa object if the noun ends with a vowel. Okay po? So, si chomshim magiging kasi po si Chomshim, nag-end po siya ng consonant, which is si Miyam or M, Chomshim. Kaya il ang ilalagay natin. So, magiging Chomshimel, Mogoyo. Okay, alam na natin yan si object particle. So, halimbawa, may example tayo dito. I eat ramen. So, sino ba dito yung object sa sentence? Object na noun. Si ramen. Tapos si I is the subject. Kaya nilagyan natin siya ng ga or e. Or ito po. Lagyan natin siya ng ga. Kasi siya din po yung topic particle. Siya po yung pinag-uusapan dito sa sentence. So, nagiging chega. Chega. Alam natin kung bakit nagiging chega yan. Kasi po si cho, hindi po natin lalagyan ng ga. Bagkus, ma-interchange po siya na maging chega. Yung note po sa paglagay po ng topic particle. So, chega, tapos sira. Paki-mute, please. Okay, thank you. Para akong naano dun. Ang ingay sa end mo, Sir Ryan. Okay, continue tayo. So, ramen po ang object ng particle. So, ito po si ramen. Ito po, ayun. Ito po si ramen. So, dahil si ramen ay nag-end po ng consonant, kaya ul po yung ginamit natin dito. So, magiging ramenul, tapos mogoyo. Bakit nga ulit si ramen yung object natin? Kasi may gagawin tayo. Kakainin. So, kung ano po sa sentence, kung sino po yung gagawan, magiging object particle po yan. So, I eat ramen.
제가 라면을 먹어요. Okay, next po. Ito po. I drink coffee. So, sino ba yung object natin sa sentence? I drink coffee. Si coffee. Ano ba sa Korean si coffee? Kopi. Tapos, tingnan natin si copy kung nag-end ba siya ng consonant or vowel. So, kita naman dito na nag-end siya ng vowel. Kaya rel po yung gagamitin natin. So, magiging copirel. Tapos, drink po is mashida. Ang drink po is mashida. Dictionary form, which means, which means to drink. Tas na-conjugate na po siya into mashoyo, which means present tense. So, magiging I drink coffee, 제가 커피를 마셔요. 제가 커피를 마셔요. Wait lang po Wait lang po guys. Okay, let's continue. Yan. So, dito na tayo sa vocab ng chapter 8. Vocabulary 1. Okay, daily routine ang category natin ngayon, guys. Daily routine. Ibig sabihin ng daily routine, ilgwa. Ilgwa. Okay, sinong gusto magbasa? Okay, Ryan. Hello po, Sir Ryan. Basa tayo. Magbabasa, tatawag ako ng dalawa po. Okay. Maingay pala. Ay, go. Alam natin na may ano tayo ngayon. May class tayo ngayon. So, pwede naman po siguro, no, para makapag-focus tayo. Sinong gusto po? Sir Gerald. Hello po. Good evening, Sir Gerald. Good evening, ma'am. Naririnig niyo? Yun, rinig po. Hindi lang po lang tayo medyo nanginigil. Baka dito. Okay lang po ba, ma'am? Naririnig lang. Okay naman po. Yung boses mo lang yung naririnig ko. Okay, Baka start ba? tayo. Start tayo, sir. Basahin po. Sa Pinoy, Buda. Mhm. Jangan ba yun? Jangan Buda. Yes po. Medyo choppy po yung boses niyo po. Jangan Buda. Jangan Buda. Okay. Pakibasa din po yung English po. Hey, to go grocery shopping. Okay po. Or nada, to get up. Gada to sleep. Ada yan, ma'am. Ada yung basahin. Gada. Chada. Gada to sleep. Mhm. Frida, to take rest. Mhm. Frida yan, ma'am. Frida to what? Shida. SH. Frida. Frida. To wash. Shida.
Hilda. Okay, to wash po. Okay. Coffee roll. Coffee roll. Coffee roll. Masiga. Sobrang coffee. Machine. Masiga. Okay po. Next po. Atching. Atching. Mhm. Atching. Jongsin. Jonyonol. Jonyonol. Chonyogol. Ay, Jonyonol pala. Chonyogol. Jonyonol. Ba yan lang? Yes Ba po. ba? To have breakfast, lunch, dinner. Okay. Ilhada to work. Mhm. Ilhada to cook. Mhm. Undang hada yun, no? Undang hada. Mhm. To work out. Undang hada to work. Okay po. Jung Wahada to call. Mhm. Mhm. Wisa Wisa Yohada. Ay, may Wisa Yohada. Wisa 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 Yohada yun, no? To go Yes to po. work. Wasa eh. Wisa Yohada to work. Okay. Tim Timiuda. Timiuda. Chibe. Ay, GB pala. Chibe. GB Yuda. To come Oda. home. GB Yuda pala. Okay. GB Yuda. Okay. 잘했어요. 박수 쳐. Good job po. Sir Gerald. Okay, next po. Sir JJ, hello po. Ibasa tayo ng vocabs po. Sir JJ, nakamute ka po ah. Sir JJ? Yes, ma'am. Okay. Sige po. Wait lang, ma'am. Nakain pa ako, ma'am. Mamaya na lang ako. Okay. Sige po. Ma'am May. Ikaw muna, Ma'am May. Wait lang ito. Television. Buddha. To watch television. Chang Buddha. To go grocery shopping. Nada. To get up. Chada. To sleep. Shweda. To take a rest. Shida. To wash. Keep. Kipi. Kipilul. Mashida. To drink coffee. Ay, kupil. Mashida. To drink coffee. Hachim. Chomshim. Chunyok. Mokda. To have breakfast. Lunch, dinner. Okay. Ilhada. To work. Yurihada. To cook. Mundonghada. Ay, Undong. Undonghada. To work out. Chonwahada. To call. Huesaigada.
to go to work. Chim, chip, chim, iyuda. Chibe. Chibe, uda. To come home. Okay, charissayo, mami. Thank you. Pinabasa ko po yung chat mo, Ma'am Jacqueline. Okay lang po. Okay. So, wag natin kalimutan, guys, yung pronunciation rules, yung akyat rule or resyllabication. Di ba po? Sa, sa vocabs po ng house, di ba po, chip. Di ba? Chip. Tapos sabi daw dito, sabi ng akyat rule or resyllabication, kapag any consonant ay followed po ng empty consonant, dito ilalagay ko lang po itong. So si final consonant nasa baba ay mapupunta sa middle position. So kung mapupunta siya dito sa middle position, yung bigkas po ng final yung nasa baba ay magiging bigkas po ng middle position, which is B, ba. Kasi po kung wala pong empty consonant na followed, kung babasahin niyo po ito, magiging chip or jeep, di ba po? Meron po siyang kasunod na empty consonant. So parang ito po siya ay hindi na po siya P, hindi na po siya chip. Ba na po siya, mabibigkas na po siya. So instead na si final consonant ay parang maano na po siya, mawawala. So, ba, mapupunta na po ito. So, chibe. Chibe na po yung pagkabasa nito. Hindi po siya chip chibe. Okay? So, dito din po, kung makikita natin, to have breakfast, lunch, at saka dinner. So, dito, sa old po na book ng EPS book 1, hindi ganito po. Parang hiwalay po sila. Kasi nga po, to have breakfast or to eat breakfast at is breakfast or morning. No, at lagyan natin ng object particle, tapos mokda, to eat breakfast. Chomshimel, mokda, to eat lunch. Tapos si chonyok, tapos lagyan natin ng object particle, chonyogel, mokda, magiging to eat dinner. Yan po. Naka-ano lang siya dyan. Naka-fuse na talaga siya. So, at simmer mokda to have breakfast. Chom simmer mokda to have lunch or to eat lunch. Chonyogel mokda is to eat dinner. Okay, ano pa nga yung akyat rule natin? Ito. Si chonyok. Chonyok, tapos po followed ng empty consonant. So, malalagay po siya. Maaakyat po si Giyok. Ito nasa baba. Zoom ko po guys ha. Wait lang. Okay. So, zoom ko na. Na-zoom ko na po. So, dito siya po yung final. Followed po siya ng empty consonant. Kaya po maaakyat siya dito. Resyllabication. So, instead na ka, chonyok, yung pagbabasa mo, magiging chonyogul. Okay? Please review po the pronunciation rules or magbasa-basa. Kaya po mas okay talaga na kapag tinatawag kayo sa class, pwede kayong magbasa po. Hindi lang yung puro lang makikinig. Kasi nga, learning by doing. So, parang mas matutunan nyo pa kung may apply or makakabasa ko talaga kayo. Okay, bago tayo dito, basahin ko muna yung right pronunciation, guys. Televisional poda, to watch television. Jungle poda, to go grocery shopping. Ironada, to get up. Chada, to sleep. Shrida, to take a rest. Shitda, to wash. Kopiril, masida, to drink coffee. Achimel, chomshimel, chonyogel, mokda, to have breakfast, lunch, at dinner. Ilhada, to work. Ilhada, yorihada, to cook.
운동하다 to work out, 전화하다 to call, wesae kada to go to work. Yung wesa po is office or company. So, is place particle. So, wesae kada. Kada is to go. Chibe oda to come home. Okay. Let's go on with the verb conjugation po. So, dito na natin malalaman kung paano natin i-conjugate yung mga words, especially yung mga verbs in dictionary form, kung paano ba natin sasabihin kung ito ay present tense, past tense, at saka future tense. Kung nangyari na, mangyayari pa, o kasalukuyan pong nangyayari. Ganon. Di ba po sa English is, sa English natin, kapag sinasabi nating go is, or going is present tense. Kapag po sa past tense, iba po, magiging went, kasi nangyari na. Pag future tense, I am going, I will go. Di ba po? I will go. So, iba din po sa Korean. So, yung mga dictionary form na mga Korean vocabs or Korean verbs ay i-conjugate natin into present tense, future tense, at saka past tense. So, ano nga ba ulit yung verb conjugations? Kasi hindi lang naman po sa pag-conjugate into present tense po. Ang verb conjugations, i-attach natin yan at napaka-importante kapag tayo ay mag-create ng sentence grammatically correct po sa Korean. So kung sasabihin natin pong verb, sa Tagalog po, pandiwa. Sa meaning po ng English, action word. Di ba po? Okay. So, meron tayong tatlong conjugation na gagawin ngayon. Please prepare your pen and paper po. And also your eyes, your mind, and focus muna tayo kung paano to. Kasi marami-raming rules po ito. So, una natin gawin is yung present tense. So, dito tayo focus sa verb po ha, yung mga verb, yung mga action words sa Korean. So, ano ba yung rules kapag po ang verb ay i-conjugate natin into present tense? Ito po yung rules. So, yung rules natin dito guys is ayo, dadagdag natin to sila. Ayo, hoyo, at saka heyo. Sa present tense, ayo, hoyo, at saka heyo. Kailan natin po madadagdag or mako-conjugate si ayo? I-add po natin si ayo if the last vowel of the verb stem ends with this vowel, a at saka o. Ayo ang dadagdag natin if the last vowel ay nag-end po ng a or o. So, ayo yung dadagdag. Pangalawa po, si oyo. Si oyo ang idadagdag natin if the last vowel ends with any vowel except po nito. Okay, puro vowel po ha. Kapag po si verb stem. Again, si oyo, i-add po natin kung ang last vowel po ng verb stem ay nag-end po ng any vowel. Maliban lang po sa dalawang ito. Si heyo ang i-add po natin kung ang verb ay nag-end ng hada. Kung ang verb ay nag-end ng hada. Okay, example. So, meron tayong dictionary form. Okay, guys? Lahat po ng verb stem ay form or lahat po ng verbs ay into dictionary form. Okay, into dictionary form. So, pag dictionary form po siya, kagaya dito. Kada. So, may da po siya sa last. May da. Almost all ng Korean verb vocabs ay may da sa unahan. Kasi po, dictionary form po siya. In dictionary form. So, halimbawa, may dictionary form po tayo na kada. Ang ibig sabihin ng kada ay to go.
Okay. Bago po tayo mag-conjugate sa tatlong ito, kung sino yung pipiliin natin, alamin muna natin ang verb stem. Kung paano yan, tanggalin mo lang po si da. Okay? Tanggalin mo lang po si da at may iwan na yung verb stem, which means si ka, or which is si ka. Again, pag may dictionary form po tayo, bago tayo mag-conjugate, tanggalin muna natin si da para maiwan po si verb stem. So sa example po na kada, tanggalin natin si da, ang maiiwan ay si verb stem na ka. Now, kung titingnan natin si verb stem ay nag-end ng vowel na a. So, titingnan natin dito na yung first rule na ayo daw ang idadagdag natin kung ang verb stem ay nag-end ng a at saka o. So, pasok po siya. Kaya, idadagdag na natin si ayo. So, magiging kayo, which means going, nangyari, present tense, kasalukuyang nangyayari. Hindi po siya pwedeng kaayo. Okay? Hindi po. Conjugate na. Dikit na kaagad. Kayo. Again po, una mong gagawin para malaman or para tayo mag-conjugate sa rules, tanggalin natin si da. Parang si da ay ex natin at tanggalin na sa buhay. Char. So, tanggalin mo na yan, si da. So, may iwan si verb stem na ka. Tapos, tingnan natin kung anong vowel ang nag-end. Ito po si a. So, pasok po siya sa rule number 1 na ayo po yung gagamitin natin. So, dagdag na lang natin, magiging kayo. Okay, next po. Another example. Okay, please screenshot muna guys. Kasi may activity tayo mamaya. Screenshot the rules po. Okay, 1 minute guys. Okay, so let's proceed po. Present tense po yan ha. Next po ay si... Okay, another example. Another example po ng present tense. Ayun. So si, ang dictionary form ng verb dito is si chongsuhada, sada, at saka si chunwahada. Sorry. Chunwahada. So, bago dyan, punta tayo muna sa number 2. Chongsuhada. Chongsuhada meaning to clean. So, tanggalin natin si da, may iwan si verb stem na chongsuha. Okay. So, kung titingnan natin po yung rule, kung titingnan po natin yung rule, na kapag po daw ay si verb ay nag-end ng hada, heyo. Di ba po? Heyo ang gagamitin natin. So, kahit po tinanggalan natin ng da, si verb, into dictionary form, magiging chungsu heyo po siya. Pasok siya sa rule number 3 ng present tense na heyo po yung idadagdag natin kapag si verb ay nag-end ng hada. So, chungsu heyo means cleaning. Kasalukuyang ginagawa. Kasalukuyang naglilinis. So, chongsuada, to clean. Pag i-conjugate natin into present tense, magiging chongsuheyo. Okay. Next po, si sada. Sada po is to buy. Okay. Tanggalin natin si da, may iwan ng verb stem na sa. Tapos, tingnan natin si verb stem na sa, kung nag-end ba siya ng vowel na
kung ano po yung vowel na na-end pala sa verb stem. Kung ganito po, pasok siya sa rule number 1 na ayo po yung idadagdag natin. So magiging into present tense, sayo. So sada to buy, magiging sayo. Meaning, buying. Kasalukuyang namimili. Ganon. Number 4, Jonwa hada. Jonwa hada means to call. So kung titingnan natin, nag-end na naman po siya ng hada. Kahit po tinanggalan na natin siya at nakita na natin yung verb stem, pero pasok po siya sa rule number 3 na kapag si verb ay nag-end ng hada, heyo ang gagamitin. So magiging Jonwa heyo. Okay, Jonwa hada to call. In present tense, calling. Jonwa heyo. Okay. Clear po yung present tense, guys? Clear naman po ata, no? Alright. So, let's proceed po sa rule ng past tense. So, what about past tense po? Okay, please screenshot po, guys, ha? So, rules natin ng past tense is asoyo, osoyo, at saka hesoyo. Asoyo, osoyo, at saka hesoyo. Hesoyo sa past tense. Kailan lang po natin gagamitin si asoyo? If the last vowel of the verb stem nag-end po ng ganitong vowel. Same lang po sa present tense. Kapag po yung verb stem nag-end ng ganyang vowel, asoyo ang gagamitin. Okay, asoyo ang gagamitin. Kapag naman po nag-end si verb stem ng any vowel, maliban lang po sa dalawang ito, osoyo ang gagamitin. Osoyo. Kapag po si verb ay nag-end ng hada, hesoyo ang gagamitin. Hesoyo ang gagamitin. Again, if the last vowel of the verb stem ends with a at saka o, ganito, so asoyo ang gagamitin. If the last vowel of the verb stem nag-end po ng any vowel, maliban lang po sa dalawang ito, osoyo ang gagamitin. Kapag po si verb ay nag-end ng hada, hesoyo ang gagamitin. Okay, example po. Same pa rin tayo ng example, guys. Si kada. Tanggalin pa rin natin si da bago tayo mag-conjugate. So si verb stem po ay nagiging ka. So kung titingnan natin po, nag-end siya ng last vowel na a. Kaya po, asoyo ang gagamitin. So magiging kasoyo. Kasoyo. So ang present tense, kayo. Past tense po niya, kasoyo. Okay, screenshot po. Okay, let's start this one. Another example po, chongsuhada. Chongsuhada to clean. So si chongsuhada ay nag-end po ng hada, kaya hesoyo ang gagamitin. So magiging chongsu hesoyo. Chongsu hesoyo. Si sada, tanggalin natin si da, maiwan si sa. At si sa ay pasok sa rule number 1 na asoyo ang gagamitin. Dahil nag-end po siya ng ganyang vowel na a. So magiging sasoyo. To buy. So present tense, I bought. Diba? Tapos na, nabili na. So sa Korean conjugation, sasoyo. Next, si to call, chonwahada. So chonwahada, hada po, pasok siya sa rule number 3 na hesoyo ang gagamitin. Kaya magiging chonwahesoyo. Chonwahesoyo.
Okay. Next, tuloy tayo sa future tense. Okay? Sa future tense, guys, walang ibang rules. Ito lang po. Real or ulgu yayo. Real or ulgu yayo. I-add lang po natin yan sa verb stem. So, kailan natin ma-add si real? Si real po, real, tapos ito po. Real, go, ay, sorry. So, real guyayo, i-add natin yan kapag po si verb stem ay nag-end ng vowel. Ulguyayo i-add natin kapag po si verb stem ay nag-end ng consonant. So, halimbawa, to go pa rin tayo Kada, tanggalin natin si da. So, future tense, I will go. Di ba po? Mangyayari pa lang. So, dahil po si verb stem ay nag-end ng vowel, kaya si real guyayo ang ginamit or kinonjugate natin. So, kung titingnan nyo, magiging ganito na po siya. So, si real ay dadagdag natin sa baba. Tapos, guyayo. So, magiging kalguyayo. I will go. Kalguyayo. Okay, another example, guys. Eto, to clean. Chongsuhada, tanggalin natin si da, ang maiwan po si chongsuha. Kung titingnan natin, again po ang verb stem ng vowel, kaya real guyayo ang gagamitin natin. So, chongsuhada magiging chongsuhal guyayo. Chongsuhal guyayo. Ibig sabihin, I will clean. Sada, tanggalin natin si da, may iwan si sa. So po, ulguyayo ang i-add natin. So magiging salguyayo. Salguyayo. Chonwaha da, same thing, tanggalin si da, may iwan si chonwaha. Tapos paano natin siya i-conjugate into future tense? Magiging chonwahal kuyayo. Chonwahal kuyayo. Okay, question po sa present tense, past tense, at saka sa future tense. Okay, wala pong mga tanong. So prepare for your paper and pen. Let's try to have this activity. Okay, anong oras? Anong oras ngayon? It's 10:11. Okay, balik po tayo ng 10:30. Okay. Gawin niyo po ngayon to, guys. Tapos, isulat niyo sa papel at saka picturean niyo, send niyo sa group chat. Hindi tayo mag-end po 10:30 po balik tayo. Okay, na-screenshot niyo naman yung na-screenshot niyo naman. Yung mga rules. Okay, gawin niyo muna tapos send niyo sa group chat. Ang gawin niyo lang dito is hanapin si verb stem. Tapos i-conjugate natin ito present tense, past tense, at saka future tense. 5 lang naman po ito, guys, kaya kaya po. Copy and answer po. Sa inyo sa group chat, titingnan ko. At tapos after 30 minutes, 10:30 po. Ang laking time na po niyan. Baka nga 10 minutes tapos na kayo. Sige po. Wait ako.
Okay? Lahat ba nahihirapan sa pag-conjugate? Guys, follow nyo lang talaga yung ano. Kasi kapag hindi kayo marunong mag-conjugate talaga, ano, I mean, hindi kayo makakapag-conjugate din sa mga grammar pa rin po na itatakal natin kapag hindi to ano, saan ba kayo nahihirapan? Parang wala pang nag-send po. Follow nyo lang talaga yung rules, guys. Wala talagang nag-send ng ano. Okay. So, ito try natin po ha. Sige, number 1. Okay po. Sagutin natin. So, number 1, unang-una is titingnan natin yung verb stem. So, tanggalin natin si da para makita natin yung verb stem. So, ang verb stem natin dito ay si o. Pasensya na po sa, ano, ko, sa pen ko po ha. Yan. Teka lang. Ay, no. Yan. O, di ba po? Kasi tanggalin natin si da. Lahat po sa dictionary verb or dictionary form po ng verb ay tanggalin si da. Ngayon, sa number 1 po, okay? Pakitingnan po yung screen, focus tayo. So, si Oda, which means to come. So, tinanggal natin si da para po makita natin yung verb stem. Ngayon po is, yung verb stem natin is ganito. So, kapag po present tense, ano nga ulit yung rule? Kung ito pong vowel po ay ganito, kapag ganito po yung vowel, si a at saka si o sa present tense, ay gamitin natin si ayo. So, ang gagamitin natin dito ay si ayo. So, kung nahihirapan kayo kung paano yan i-conjugate, dugtong nyo lang po. Idugtong nyo lang talaga, magiging ganyan po. Ayo. Okay? Tapos po sa past tense, asoyo. Kasi di ba po, medyo sira yung pen ko po, sorry. Tapos sa future tense, kung nakita natin sa verb stem, nag-end po ng vowel. Kaya lagay lang natin si real guyeyo. Di ba po, ganon? Kaya kailangan nyo po screenshot yung rules po. Kabisaduhin talaga yung rules. So, kung ganito po, nag-end po ng vowel si o. Kaya lagay lang natin si real sa baba. So, magiging ulgu yeyo. Yan po siya. Okay. Number 2. Okay. Meron po akong sagot dito. So, di ko lang ano po. Di ko papakita. Kailangan niyo pong sagutin to. Assignment niyo po ito, guys. Please send po. Kasi hindi ako makakapag-send po ng lahat ng verb na vocabs kung hindi kayo nakapag-conjugate ng ganito po. Kahit na ito lang po yung conjugation natin. 5 lang po ito eh. So, follow nyo lang po talaga si present tense. Okay, kapag si hada, which means to do, alam natin, kapag hada, kapag present tense, magiging heyo. Di ba po? Heyo. Sa past tense, magiging hesoyo. Di ba po? Hesoyo. Ganon. Tapos, sa future tense po, tanggalin natin si da, maiwan si ha. So, nag-end po siya ng vowel, kaya ilguyeyo yung gagamitin natin. Di ba po? Ilguyeyo. Si real guyeyo. So, yan po, magiging halguyeyo. Okay, assignment niyo po to ha. Huwag niyo pong kalimutan. Okay, proceed po tayo. Okay, dito. Activity naman po ito, guys. Okay, Sir Ryan, hindi na po ba maingay dyan? Okay, ang gagawin lang natin po na activity, tatawagin ko lang po kung paano natin i-conjugate ang mga vocabs na nandito
into present tense. Okay? Into present tense. Like halimbawa po dito, meron tayong pugi. Halimbawa po, sabi niya, 지금 뭐 해요? What do you do? Anong ginagawa? O nakita natin sa picture po. 지금 뭐 해요? Anong ginagawa niya daw? So, meron naman pong vocab sa baba na shitda. Ano ba ibig sabihin ng shitda? Shitda is to wash. So, paano natin yan i-conjugate into present tense? So, si shitda, di ba po ganyan po siya. Tanggalin natin si da, ito na lang po may iwan. Ano ba yung rules ng present tense? Kapag po nag-end ng ganitong vowel, ano po yung i-conjugate natin or idadagdag? Ayo or oyo? Di ba po? Oyo. So, magiging Ayo. tapos oyo ang idadagdag natin. So, soyo. Naintindihan? Kapag po, ganito po, kapag po nag-end siya ng consonant, add lang po natin si oyo. Okay? Pero kapag po nag-end ng vowel, dugtong nyo lang po. Okay, let's start. Number 1. Ito po. 지금 뭐예요? Sir JJ. Yes, ma'am. Okay, number 1. 지금 뭐예요? Anong ginagawa niya? Nanonood, ma'am. Okay po, i-conjugate nyo na po into present tense pong vocabs na nandito. Nawawala yung internet ko, ma'am. Okay, sino po makapagsagot? Sir Ryan. Ay, may sinag pala. Okay. Teka lang po, yan ako muna ha. I-correct ko muna po si Sir JJ. Wrong po yung number 1, Sir JJ. Number 2 din po wrong. Nalilito kasi dito ako nalilito, ma'am. Ano na to? Ito yung gusto kong matutunan Okay. eh. Okta, tama po. Ay, Mogasoyo, hindi po. Mogosoyo. Mogoyo, wrong spelling po, sir. Okay po. Lahat po is wrong. Okay, pakiulit na lang, sir. Assignment nyo lang din naman po ito. Ulit nyo lang po. Okay, let's start po. Number 1. Sige mo ayo, paano natin to i-conjugate na naman? So, magiging sino pong may sagot po nito? Ko-conjugate nyo lang po, guys. So, televisional, kung nakita nyo po yung picture, televisional po da, tanggalin natin si da. Tapos, kung titingnan natin si po, ay nag-end po ng vowel na o. So, pasok po siya sa present tense na ayo po yung gagamitin natin. So, magiging televisional vayo. Okay, number 2. Number 2 po, chigamoyo. So, yung number 2 dito is kopirel. Tapos, yung verb natin dito is mashida.
Mashida means to drink. Okay, to drink. So, tanggalin natin si da. May iwan si mashi. So, kung titingnan natin, ang vowel na iyan ay E. So, oyo ang gagamitin natin ngayon. So, sa mashida po, add lang natin si mashi. Tapos kasi po, nag-end siya ng vowel kay dudugtong natin. So, magiging mashoyo. Yan na po siya. Mashoyo. Dagdag na lang natin. Dugtong kasi natin pag vowel. Number 3 po, ilhada. Sige mo ngayon, ano daw ginagawa niya ngayon? Ilhada, so tanggalin natin si da. Or, ano nga yung rule pag hada? Heyo ang magiging resulta. So, magiging yorobun, andyan pa ba kayo? Nakikinig ba kayo? Ilhada magiging Okay. ilheyo. Ang last part po natin is undong hada. Sige moyo, tingnan natin number 4. Magiging present tense. Dongheyo din. Undong heyo. Undong Yes. heyo. Charisoyo, Sir JJ. Tama po. Good job. Okay. Gets niyo po yung conjugation? Please po sa mga sa mga Dito ako sinasabi. nalilito. Kaya gusto ko natutunan tong ganito. So sa conjugation talaga guys, kapag po si verb, kapag yung verb stem po, halimbawa si mashida, kung tanggalin natin si da, si mashi na lang. Kung siya po ay nag-end ng vowel, idugtong nyo na lang po yung ayo, asoyo, oyo, soyo. Yan po, idugtong nyo na lang po. Pero po kapag si verb ay nag-end po ng consonant, kaya gaya nito, verb stem, sit, dugtong nyo po si ayo ba yan or oyo. Ganun po siya. Kapag po si Rikat, yung sinabi mo na nalilito ka po Sir JJ sa future tense. Sa future tense po, ulguyeyo or real guyeyo ang idadagdag natin. Si guyeyo, di ba po? At saka si real guyeyo at saka si guyeyo. Ano yan, ma'am? Dalawa lang? Tatlo sila? Dalawa po pag future tense. So si ulguyeyo, i-attach lang po natin yan kapag po si verb stem ay vowel. Si ulguyeyo ay i-attach lang po natin kapag si verb stem ay consonant. Ito po. So halimbawa, shit, mashida. Di ba po? Mashida. Tanggalin natin si da, mashi. Future tense, I will drink. Di ba po? Gagawin pa lang. So, dahil po nag-end siya ng vowel, dito mo po ilalagay. Mashil. Mashil gu yay. Okay? Okay, Kasi ma'am. nag-end po siya ng vowel. Kapag po chitda, yun po chitda, which means to wash. Chitda. Dahil po nag-end po siya ng consonant, ay sorry. Wait. Nangyari. Nag-end po siya ng consonant. So, anong gagamitin natin or ilalagay lang natin yung tapos yeyo. Okay? So, magiging shisul guyeyo. Hindi na po yan T kasi po akyat rule tayo ng pronunciation. Shisul guyeyo. Okay. Shitda tapos ay, sorry. Yan. Mashida, mashil na po yan. Nakita niyo yung kaibahan? Sa future tense po ito ha. Oops. Yan.
Future tense po. Okay? Please, Medyo nasusundan man naman, ma'am. Pero parang nakakalito kasi. mas kung hindi nyo po kabisado tong verb conjugation na present tense, future tense, at saka past tense, kapag hindi nyo po kabisado yan, mas mahihirapan po kayo sa mga topics natin na conjugation pa rin po ng mga grammars. So please, kahit may time kayo, gawin nyo po. Kapag may tanong kayo, chat nyo po sa group chat kung paano to kasi i-explain ko ulit sa inyo. And yung assignment please po, ano po ha, Sige, pakigawa ma'am. niyo. Bibihayin ko yan bukas, ma'am. Opo. Next, tuloy tayo kasi meron pa tayong Korean numbers. Okay, so ito po ay Korean numbers na po. So ako na lang po magbasa po ha. So si Tuan at saka si Rihan yung nag-uusap dito. Explain ko na lang din po. So si Tuan at saka si Rihan ang nag-uusap. Sabi ni Tuan, 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Sabi niya, what time is it? Anong oras ngayon? Ngayon is 지금. 몇 시예요? Sabi ni Rihan, 11 시예요. Di ko muna sasabihin kung ano po, paano basahin yung mga numbers po 11 시예요. Sabi niya, it's 11 o'clock. Sabi ni Tuan, 몇 시에 점심을 먹어요. Okay, ito po is vocabs natin last or kanina, di ba po? Binasa natin. 점심을 먹어요. 몇 시에 점심을 먹어요? 점심 is lunch. Sabi niya, what time? 몇 시? What time? Anong oras ka kumain ng tanghalian? Or anong oras ka na nanghalian? Sabi ni Rihan, 12시 30분에 먹어요. 12시 30분에 먹어요. So, 먹어요 to eat. I have lunch or I eat at 12:30. Okay, so merong mga highlighted dito, guys. Pag sinabing mute, ibig sabihin po, how many, how old, and what time. Yan. Mute. What time is it now? Mute. Sabi, what time is it? 몇 시예요? Or what time do you go to work? 몇 시에 왔어요 가요? 몇. What time? How many? How old? Ito po, she. Ano po ibig sabihin ng she? She po is hours. Bun is minute. This is you, si she at saka si bun ay ginagamit when speaking about time. Sila po ay tinatawag na counters or counting units. So, kung lalagyan natin ng 지금 12 시예요. So, she is hours. So, ibig sabihin 12 o'clock. Po. Kasi po, di ba sa time is may hour, tapos minute, tapos seconds. Di ba po? So, si hour dito is si she. Si minute ay si bun. So, kung sasabihin natin 6시 30 분에 집에 가요. So, 6 is hours. So, alas 6. Tapos 30 is 30 bune, 30 is minutes. 30 minutes. So 6 hours and 30 minutes. Okay. So basa tayo po ng vocabs. Okay, magbasa tayo. Sir Ryan, hello po. Good evening, Sir Ryan. Basa tayo ng vocabs. Okay po, Sir Gerald. Hello po. Yes, ma'am. Okay, pwede pong magbasa po, Sir Gerald? Yes, ma'am. Pwede pa. Okay. So, ang vocabs po natin dito is shigan, time. Ibig sabihin ng shigan, time. Okay po, start po. Now, Hmm.
afternoon, today. Okay po. Urgent, yesterday. Mhm. Email, tomorrow. Mm. Urgent, morning, urgent. Mhm. Opo, afternoon, PM. Mm. Lahat niya babasa naman. Yes po, not po. Lahat, very time. Okay. Bam yan. Night, bam. Okay. Yes po. Pinyon daw. Pinyon din. Pinyon. Sebyok. Pinyon. Ay, si Diok. Si Diok ka ba? Bakit ginawa niya yung data? Okay Si lang po. Diok daw. Okay. Madaling At araw, Jin. sebyok. Si Diok. Taon. At Jin mo. At Jin morning. Mhm. Yung thing, nom. Yun yun. Yun yun. Ah, yun yun. Chonyok. Yun yun. Parang. Okay. Charisoyo. Thank you po, Sir Gerald. Next po, Ma'am May. Good evening. Ibasa po ng vocabs, Ma'am May. Hi, ma'am. Jigom now. Onol today. Ochi yesterday. Niel tomorrow. Uchon morning. Afternoon. Puho. Not daytime. Pam night. Shibyok down. Achi morning. Chomsim noon. Chonyok evening. Okay. Charisoyo. Thank you. Okay. Sir JJ. Yes, ma'am. Sige po, basa po. Chicom now. Onol today. OJ yesterday. Neil tomorrow. Ojon morning. Oho afternoon. Not daytime. Pam night. Sibyok down. Achi morning. Jumshin noon. Junyok evening. Okay. Charisoyo, yorobun. Paksu. Okay, good job. Thank you po sa pagbasa lahat. So ito po yung vocals ng Shigan, ng category is Shigan, tungkol po sa time. Okay? So kung tinatanong niyo po kung kailan natin gamitin si Ochun at saka si Achin, ano ba yung kaibahan na nilang dalawa, which is morning pa rin. Okay, si Ochun at saka si Uhu ay ginagamit po sa oras. Like 7 a.m. 7 p.m. Yan. Ito pong morning na sinasabi po yung buong araw sa yung half ng araw buo. Hindi ko ma-explain pag Tagalog. Like 7 a.m. to 11 a.m. Yan, morning po yan. Tapos noon is 12. Chomshim, noon. Ang afternoon po si Uhu. Okay, like mga 1, 2, 3. Evening yung Jonyok. Okay? Chomshim at saka Jonyok, iba po. Pwede natin gamitin si Achim pag breakfast. Okay? Pero like pagkain sa umaga, ganon. Chomshim, pagkain sa tanghali. Chonyok is pagkain sa gabi. Lunch, dinner, at saka breakfast. Pero hindi mo pwedeng sabihin lang kung tinutukoy mo po yung pagkain, Achim. Yan lang, hindi po. Pagiging Achimer Mogoyo. Yan po, maano na po siya. Maintindihan na po siya, okay, breakfast tong si pinagsasabi niya. Kasi pag achim lang po, morning lang po yan. Tinutukoy lang niya na morning.
At saka si Uchon at saka Ujon at saka si Uho po ay nagtutukoy po ito sa oras. Okay po, time. Ginagamit po yan sila sa time. Okay. So, dito na po tayo sa Korean numbers. Please po, ito lang po muna para bukas tayo mag-full Korean numbers na po tayo. Ang gawin nyo lang po talaga is kabisaduhin po si native Korean at Sino-Korean. Memorize nyo po. Korean numbers, native, ito. Ang memorize nyo lang po, ito po. 1 to 10. 1 to 10 din po yan. Kasi may dalawa pong ways or may dalawang uri ng Korean numbers. The native or pure, pwede pong tawag natin pure. Pure or native Korean at saka Sino-Korean. Okay? So, memorize po, 1 to 10 lang. So, si 1, Hana, sa native. 2, Dul, 3, Set, 4, Net, 5, Dasot, 6, Yosot, 7, Ilgup, 8, Yodol, 9, Ahop, 10, Yol. Pag sa Sino-Koreans, yung 1 is Il, 2 is I, 3 is Sam, 4 Sa, 5 O, 6 Yuk, 7 Chil, 8 Pal, 9 Ku, 10 Ship. Okay. Memorize nyo lang din po ito. 1 to 10 lang po i-memorize nyo. At saka tuturuan ko na po kayo kung paano mag-memorize 1 to 1 million. Oo, hindi lang 1 million eh. Magiging 100 million. Okay po guys? Para tuloy-tuloy po tayo sa Korean numbers bukas at saka yung sa Aino counting units. So wala po akong ibang wala po akong ibang ipa-assignment sa inyo kundi yung mag-memorize dito at saka yung verb conjugation na 5. Para po makakasend na po ako ng verb conjugations sa group chat natin. Okay? Wala na po mga tanong po. Tanong guys, wala. Okay, dahil wala na, thank you so much po sa lahat ng nandito. Have a good night sa lahat. And see you tomorrow. Please pass po your assignment tomorrow morning. Full day. Para ma-check ko po. Pwede nyo pong i-PM sa akin. Pwede nyo din pong isend doon sa group chat. Okay po? Okay, good night po, Yorobun. Good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Antok na ako eh. Good night, ma'am. Good night, guys.